sa paano ba dinidefine ang pagpapatawad sa konteksto po ng Biblia? Magandang tanong yan. Kasi meron tayong sarili nating konsepto ng pagpapatawad. Mhm. Pero sa Biblia, iba ang konsepto ng pagpapatawad. Actually, ang batayan ng ating pong pagpapatawad ay yung modelo po ng Diyos. Kikita po natin sa Hebrews chapter 10 verse 17. Ang sabi doon, pag ng Diyos nagpatawad sa atin, ang sabi niya, their sins and lawless acts I will remember no more. In other words, pag ang Diyos nagpatawad, hindi niya na binabalikan yung alaala ng ating kasalanan. Hindi na niya uli in-entertain yun. Although, siyempre, hindi ibig sabihin na nakalimutan niya. Kaya ang Diyos ay sadya niyang hindi binabalikan kasi tapos na sa kanya yun dahil pinatawad na niya. So, gano'n rin sa atin po, sa pagpapatawad. Sanay po kasi tayo nagpapatawad sa isang tao. Tapos later on, pag naalala natin, babalikan na naman natin yung memory ng offense o kaya nagkikwento natin sa ating mga kalapit sa buhay dahil masyadong masakit yung alaala. Pero sa modelo po na pinapakita ng ating Diyos saka sa Biblia, pag pinatawad mo isang tao, ibig sabihin gumagawa ka na ng isang desisyon na hindi mo na uli babalikan ang memory o ang alaala ng offense. Na kahit maalala mo, hindi mo na siya bibigyan ng atensyon dahil nag-decide ka na yan ilagay mo na sa nakaraan at hindi mo na siya lilingunan uli. So, forgiveness from the Word of God means putting the memory of the offense behind you once and for all. You never look back. Ibig sabihin, you don't talk about it anymore with anyone. Kaya kunyari, sabihin sa'yo ng best friend mo, Bes, pakwento naman, ano ba nangyari? Dahil nagpatawad na, sabihin mo, Bes, pinatawad ko na siya, hindi ko na yung pag-uusapan. Kasi yun ang papatawad. Opo. Hindi mo na Hindi mo na Pero ang hirap nung dinefine mo kanina, patay. Ayan na. Kasi tama, Pastor Dave, sabi mo nga, may kanya-kanya tayong konteksto ng pagpapatawad. Pero siguro maraming habang nakikinig, parang, ang hirap naman gawin. 'Di ba? Yung I will remember no more, yung hindi mo na nga babalik-balikan pa. Pero kaya natin yan, mga kapatid. Proseso nga lang. Talagang journey yan eh. Hindi naman din siguro in-expect ni God na kayang-kaya natin gawin agad-agad. Pero pag yung relasyon po natin sa Panginoon at talagang naintindihan po natin yung mga salita ng Biblia, magagawa natin yan. Mas magaang magpatawad. Pero kung wala ka kasing relasyon sa Panginoon at hindi mo siya kilala, talagang mahihirapan tayo ng pagpapatawad, Pastor Dave, di ba? Kapag hindi nagpapatawad, talagang napupuno tayo ng bitterness. Sabi ko nga, para yung napakalaking tinik sa ating dibdib na nandyan lang, napakabigat. Ano ang epekto nun, Pastor Dave, sa atin? Pag yung puno tayo ng bitterness. Oh. Actually, kaya tayo may bitterness kasi naghahanap tayo ng hustisya. Masaktan tayo. Parang gusto natin mabigyan tayo ng katarungan sa damage na ginawa sa atin. At dahil po sa sakit na dinulot ng nakasakit sa atin, siyempre, nakakaroon tayo ng sama ng loob. At dyan dito papasok yung other aspect po ng pagpapatawad ayon sa Biblia. Ang forgiveness kasi, kaya inuutusan ng Diyos na tayo magpatawad sapagkat pag tayo nagpatawad, binibigyan natin ng daan ang Diyos na magbigay ng hustisya sa atin. Siyempre sa atin, gusto natin makakuha ng hustisya sa ating paraan, di ba? May sasabihin, gagawin ko sa kanya yung ginawa niya sa akin para maramdaman niya yung sakit na binigay niya sa atin. Matuturuan natin yun, di ba? Yung itawag getting even. Pag sabihin ng getting even, magbababa ka sa level niya. Magiging katumbas ka na niya. Ang di na maganda sa getting even is that you end up becoming like the person. Yung kinamumuhian mo kayo, ikaw mismo ginagawa mo na rin. So, hindi ikaw ang nagturo ng leksyon. Ikaw yung natuto maging kamukha niya. Okay? Minsan, you become worse than that person. Yes, you can become worse dahil nga may galit kang dala. Okay? Pero ang biblical forgiveness kasi, nababatay po sa iyong pagtitiwala na ang Diyos ang magbibigay ng hustisya sa iyo. At yun, pinapaubaya mo na sa Diyos para makamove on ka sa buhay mo at ma-receive mo yung mga pagpapala ng Lord. Itong sinasabi sa Romans chapter 12, verse 17 to 21. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. Ibig sabihin, huwag mo tularan yung taong nakasala sa iyo. Gawin mo pa rin ang tama. As far as it is possible,
as far as it depends on you, live at peace with everyone. Kung pwedeng wag mo na lang pansin, wag mo na lang patulan para maging mapayapa ang relasyon mo sa taong yun. At ikaw rin, maging mapayapa ang buhay mo. Sa abot makakaya mo, sabi ng salita ng Diyos, gawin mo. Kasi sa kapayapaan mo rin yan. Tapos sabi rito, do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. On the contrary, so in other words, sinasabi pa ng Diyos, pag kayo nagpatawad, pinaubayan sa akin hustisya, ako ang gaganti para sa inyo. Sigurado po yun. Pero in the meantime, ang sabi niya, if your enemy is hungry, ito po yung next part ng verse, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. Ito pa yung paraan para makonsensya mo yung taong nakasakit sa iyo. Kasi akala natin, makokonsensya natin siya kung gagawin natin sa ginawa niya sa atin, yung konsensya nun, manhid na yun eh. So, hindi niya makukuha yan. Pero yung gawin mo yung kabaligtaran na kanyang ginawa, sinaktan ka pero pinakitaan mo siya ng kabutihan, hindi kanya makakalimutan. Kasi bihira ang gumagawa ng ganyan. Saka dalo niya mararamdaman na siya yung bad guy. Kasi kahit anong gawin masama sa'yo, tama pa rin yung ginagawa mo. Kaya sinasabi rito pag gutom siya, pakainin mo, pag siya uhaw, painumin mo. By doing this, you'll heap burning coals on his head. Pagka ka naglagay na nagbabagang uling sa kanyang ulo, sa ginagawa mong kabutihan. And then ang promise dito, ito po yung quotation from Proverbs 25:21 to 22, pag ito ginawa mo, the Lord will reward you. So hindi lamang gagawa ng hustisya para sa iyo, hindi lamang na makapakonsensya mo yung tao dahil gagawin mo yung tama, at ang importante, God will reward you for forgiving that person. Kasi alam niya, hindi madali magpatawad. Pero pag sinunod mo yung utos ng Diyos na magpatawad ka, bibigyan ka ng Diyos ng gantimpala. Sabi rin dito sa Mark 11:25, kaya mahalagang huwag tayong magtatanim ng galit. Sabi sa Mark 11:25, ito sabi ng ating Panginoon Jesus, and when you stand praying, siyempre pag tayo nagpe-pray, gusto nating marinig tayo ng Diyos, di ba? So, sorry. Panginoon, nagsabi rito, when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Ibig sabihin, ikaw mananalangin, kung gusto mo pakinggan ng iyong Ama sa Langit ang panalangin mo, pag meron kang dinadalang sama ng loob, o meron kang hinanakit, sabi nila, magpatawad ka muna. Hindi sinabi ng Panginoon na kung siya humingin ng tawad, o kung yung tao inamin niya na maling ginawa niya. Ang sabi ng ikaw, may dinadala kang sama ng loob, o yung galit sa iyong puso, patawarin mo. Para ang inyong Ama, patawarin ka rin at pakinggan ang dalangin mo. Ibig sabihin, hindi nagpapatawad, hindi papakinggan ng Diyos yung ating panalangin. At ang forgiveness inuutos ng Diyos, hindi para sa benepisyo ng nakasala sa iyo. Kasi nakita natin, mananagot sa Diyos yung nakasala sa iyo dahil sisingin din siya ng Diyos. Sabi ng repay, I will avenge. Pero inuutos ng Diyos magpatawad ka, hindi para sa kapakinabangan ng iyong nakasakit sa iyo, kundi para sa iyong kapakinabangan. Para sa sarili mo. Para sa iyo yung forgiveness, hindi para dun sa tao. Kasi yon, sisigalin pa ng Diyos yon sa ginawa sa iyo. So para ikaw makamove on. Opo. So, Pastor Dave, si God na. Si God na ang gagawa ng paraan para mabigyan ka ng justice. Correct. Saka walang bayad justice yun. Gaano po kalaking kasalanan sa Panginoon yung magtanim ng sama ng loob sa kapwa? Yan, makikita natin, siyempre, sabi po ng salita ng Diyos sa Matthew 5, si Jesus mismo nagsasalita. Ito, babasahin ko pa yung chapter 5, verse 21 to 22. You have heard it was said to people long ago, do not murder. And anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng galit, yung galit na tinutukoy ng Panginoong dito, yung galit na gustong makasakit. Kasi gusto mo makabalik Pag ikaw nagtanim ng galit, may galit ka sa puso, laban sa iyong kapatid, sabi ng Panginoong Jesus, you already committing murder. Parehong katulad ka ng isang taong pumatay ng tao. Itong sabi niya, again, if anyone says to his brother, sa galit mo, you said to your brother Raka, which is an Aramaic word, which means wala kang kwenta. Okay? Will be answerable to the Sanhedrin. Para kang criminal na murderer na haharap sa Supreme Court. Yung Sanhedrin kasi yung pinakamataas na hukuman sa Israel ng panahon na yon. And if anyone says to his brother, you fool, you fool sa Tagalog, sa Kabisayan, di ba?
he will be in danger of the fire of hell. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, pag nagtanim ka ng galit, yung galit ang gusto mong makasagit sa kapwa mo, sa mata ng Diyos, pumapatay ka.